Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Yan, narito po kami ngayon sa Barangay Alawihaw. Yan, kung saan po ay bisitahin po namin ni Robelin si Brother Paas. Yan, Robelin, punta natin si Brother Paas kasi nakakabahala baga yung sabi kahapon nung kanyang anak na daw 3 araw na daw na hindi kumakain si Brother Paas. Ayaw daw magpa-combine sa doktor, gawa po ng siguro hindi natin alam kung anong dahilan. Tatanungin natin, pero kung kumbinsin din natin kasi mas maganda na sa ospital siya magpagaling. Kasi sa ospital kahit di ka kumain, ano ka lang ng dextrose baga, Robelin, ano? Yung dextrose para kahit di ka kumain, malakas ka. Para Robelin, samahan mo ako kay Brother Paas. Wala daw yung asawa ni Brother Paas, walang tagalinis. Payag ka, ikaw yung tagaluto ni Brother Paas. Yung mga turo ko sa yung luto. Ano yung alam mong luto, Robelin? Prito. Prito, ano pa? Prito lang. Adobo. Ano pa? Tinola. Tinola. Tapos ano pa yung muling sinabawan? Sinigang. Nandun na po kami sa Brother Paas. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Brother Paas. Tao po. Tao po. Parang walang tao. Preventin ako sa likod. Walang tao daw dito. Baka nandun sa bahay nilang bago. Pero nandiyan pa yung mga gamit. Nagdaan po kami dito kagabi. May naglaba. Ay, bukas ang gripo. Brother Paas. Tao po. Bukas ang gripo. Toy, na si papa mo? Robel, nandito si Brother Paas. Pwede kayong makapasok. Ano natin yung medyas natin, sapatos natin. Dari ko naman pala dito. Si papa mo. Dito. Brother. Kumusta? Kasunado. Ay. Na si ate, yung asawa mo. Sa Cavite. Nasa Cavite. Ano, nakakain ka man ng maayos? Oo, hindi nga eh. Yan na kita sa ospital. Huwag lang muna kasi wala ko si Mrs. Brother, sa hospital may masikaso doon, nurse. Tapos kailan mabalik si asawa mo? Mamaya pumabiyahin Alas 5 ng hapon? Papatayan na dapat Anong pinakain mo kay papa? Brother, anong tinanghalian mo ngayon? Tubig lang. Tubig? Energy. Energy? No. Brother, namamayad ka ng masyado. Kailangan mo na magpa-confine. Hintayin mo pa yung si asawa mo, at least. Kung masasama na ako nung anak mo, dadaling ka na namin. Kami mo na mabantay sa'yo habang wala pa yung asawa mo. Kagagaling lang. Kailan galing? Ngayon lang. Ngayon? Isang oras na kami nalipas. Isang oras pa nakakalipas. Hinihintay niya lang si Mrs. dumating na.
kasi nirepair ako sa gastro eh. Kaya dadalhin yung aking resulta sa gastro doon sa dati kong doktor. Si Dr. Carlos yata yun. Sinong sa Naga? Saan ospital? Bicol Access. Sumintay nga si Kasi brother, di mo yung barabas sa Naga ka mapa-admit. Na-admit ka na din ba sa Naga? Hindi pa. Kasi nagpa-check up ka lang doon. Ang niyan, pag nagpa-admit ka sa Naga, kailangan ng referral galing dito sa ospital, kahit nung ospital dito sa Cam Norte. Tapos makakuha na yung referral, tapos dadaling ka na doon sa Naga. Kasi doon yung mabase sa record mo. Mapakumpine ka brother sa provincial hospital. Sabi natin hindi man siya aircon pero may electric fan. Ang kagandahan kasi doon brother, maalagaan ka doon. Maganda na ang ng provincial, na ang mga nurse, masikaso, pati mga doktor laging nag-iikot. Tapos ang pinaka doon brother, yung suporta mo sa pagkain na, di ba, di ka nakakain. Doon sa ospital, may dextrose ka, yun ang, kahit di ka kumain, may laman ang mo, may lakas ang katawan mo. Kasi di ka man operahan kapag mahina ang katawan mo, tapos kulang ka sa timbang. Kami ang makakabili ako sana ko na lugaw baka sakaling Lugaw. sakaling makakain. Anong bibiling plain na lugaw? Yung dati lang? Kahit na si Lenin. Habang wala pa si asawa mo, iwan ko muna dito si Robelin ngayong hapon. Tapos para may kasama ka kasi sabi mo mapasok si anak mo sa sa school. Siya muna yung papapuntahin ko dito sa iyo. Dito naman si Robelin. Para may maasikaso sa iyo, mabantay. Kasi dito muna kami habang hinintay namin isang anak mo. Hinatid ko kahapon sa Mabini. Hihintay mo na si asawa mo? Hindi ako pwede mag-desisyon ng basta-basta. Bakit? Nasa Cavite? Ha? Anong ginagawa sa Cavite, brother? Conference. Conference. Ang nagbabantay sa yung anak mo. Si La Pastor, nasaan na? Nag-uwi na ako hapon. Di bali kayo lang mag-amang ang tira dito? Sino nagluluto sa inyo? Ang pagkain? Yung kahapon nagpunta rito. Gagaling lang pala dito ni Kuya Bal. Magano ka na brother, huwag ka na magdalang isip na kailangan mo habang maaga pa, habang malakas ka pa. Kasi huwag mong hintayin na mahina ka na saka ka mapakonfine. Pag ang baga natin brother, nagdadasal tayo. Kailangan natin ng suporta din kaya baga baga din ang doktor para ginawang kasangkapan para magpagaling. Sa may mga sakit. Kailangan mo din ng doktor kasi ang inano ko siyempre nirerespeto ko man brother ang mo ang ko lang magpa-confine ka sa hospital at least doon nakakapagpahinga ka. Magpa-confine man ako. Saka doon Consult ko daw yung result para kung ano daw ang advice. Hindi ko alam kung ang ito mag-oopera, gastro o oncologist. Bali ang niyan brother, habang nag-chine-check ng doktor yung papel mo yung resulta, dapat nagpapahinga, nagpapagaling, nagpapakumpine ka. Kaya brother, yung araw-araw check ang lahat ng vital sign mo ng doktor. I-check yung lahat ng sa katawan mo, ihi, sa dugo, kung ayos ba yung sa paghinga mo. Nung nakaraan brother, yung upload ni Mrs. mo, kailangan mo ng oxygen nun that time kasi medyo nahihirapan ka maghinga. Kailangan mo ng oxygen para yung oxygen brother support yun sa paghinga natin. Ako nga brother,
yung ako nahirapan ako maging anong nakaraan. Kasi sa sobrang pagod, tapos yung acidic, sa ubo. Yung sa ubo, grabe ang ubo ko. Ang ginawa ko, yung nebulizer, parang oxygen na din siya para suporta sa paghinga ko. Yun, nagkumalma ang ko. Kumalma yung paghinga ko. Ganito brother, anong oras madating si misis mo? Bukas na umaga. Bukas na umaga. Tapos, paano na di? Mapunta kami naga. Sundin ako ni Val bukas ang umaga rito. Anong gagawin niyo sa naga? Pa-check up. Huwag nang check up, magpa-confine ka na. Huwag ka nang magdalawang isip. Sundin lang kita pag sinago. Sige. Pag may anong problema, kami concerned lang kami sa iyo, brother. Ako, dati, di ako naniniwala sa ospital. Kasi din ako mas laki akong herbal, laki akong albularyo. Pero nung nahihilo na ako, di ko na kaya, nahirapan ako maghinga. Doon ako nagpa-confine, doon ko na-realize, sabi ko, doon sa ospital, doon ako na naging relax ang isip, doon ako nakapagpahinga ng maayos. Kasi may nag-aasikaso sa akin doon may nurse, may doktor na nagro-rubing, oras-oras. Brother, ang check-up, check lang yan kung anong meron ka. Sino yan? Yung mga sino yan? I-check ka lang yan kung anong sasakit mo o anong ulit-ulit lang na ganun. Huwag ka nang pa-check up, pag-confine ka na. Hindi kagabi pa, hanggang ngayon, hugasin pa yun. Ay, andito si Robin. Si Robelin, papanin kasi si Robelin. Hindi nga, nandito nga si... Pero mga hugasin yun, wala. Ayaw. Naunawa naman namin ikaw, brother, kasi kailangan mo. Ba't may iya ka? Okay lang. Kaya nagugas nga kami sa mga tinutulungan natin. Brother, tumutulong tayo sa mga charity natin. Nagugas tayong plato, naglilinis tayo ng mga labas ng bahay nila. Simpleng hugasin Oo, ng baga. mga anak ko, ayaw magsiguro hugas. Huwag mo nang isipin yan. Huwag para isip. Nakakahinanakit yung mga gano'n. Number one. Alam mo pag ako sobrang stress, na-atake mo. Ganyan pa rin sa kami ganyan eh. Oo. Akit yung stress ng akin eh. Oo. Ang inano niyan, mag-cellphone ka lang para mawala yung stress mo, maglibang ka. Huwag mo na isipin yung stress na yan. Galing ka Oo. Mabago din yung mga bata. Tapos na Rubilin ah. Alaga namin yan. Kung ngayon ang panalangin ko, Na, gumaling. yung panalangin mo na gumaling si Ruben, nagagamot siya. Siya mismo yung nagiinom ng gamot. Siya nakusa, yung ibang mga tinutulungan natin, kahirapan ng painumin. Kailangan halo pa sa pagkain. Brother, naalala mo yung si Ruben, yung pinagdasal mo dati? Oo. Ito na siya ngayon. Oo nga. Ang sabi niya sa iyo, daw siya dito, ba kailangan mong parahugas ng plato para linis. Yan, si Ruben, yan ang ginagawa niyan. Nagagalit niya si Tia kasi ito si Ruben, hindi napapagod. Gusto niya lagi may ginagawa. Sabi ko nga, panagtayo ako ng naghanap ako ng parahugas. Si Ruben ang yanin ko, pero hindi pwede. Dapat manager. Dapat din kay Ruben magkilos-kilos para Oo. hindi kasi pag Mananaba. yung magtabat na hindi Oo. nagkikilos. Ano ko yan si... Lagi ko itong minomonitor, brother, si Robelin. Monitor ko yan sa gamot, sa pagkain. Dapat di malipasan ng pagkain. Dapat nasa tamang oras. Kasi ito, isang araw lang hindi makainom ng gamot. Nagdo-drawing na yan. Oo. Nagdo-drawing na yan na kung ano-ano. Basta brother, pag Kalma mo lang yung isip mo. Yeah. Magpalay. Ikaw, Robelin, anong masasabi mo kay brother? Anong may papayo mo? Salamat. Saka thank you po nung pag-pray mo sa akin. Kay Lord ka magpasalamat. Instrumento lang ako. Kung hindi naman lulubin ng Lord na gumaling ka, wala rin sa isang prayer ko. Gumaling si Robelin, brother, dahil din sa dasal mo.
Maraming sa yung nagdadasal, brother, yung mga viewers natin, suporta ng Kalingap. Pero halos lahat sila, ang advice nila, kailangan mo magpa-admit sa magugulat ka lang, nasa ospital na ako. Hindi man ibig sabihin, brother, na nasa ospital tayo, parang malapit ng ano natin, buhay natin. Ay, hindi man ako takot mamatay. Kung Oo nga, kalooban nga. natin, wala nang problema. Tayo lahat tayo, hindi tayo takot, pero isipin natin yung mga nagmamahal ka. Kailangan ka pa namin, pambira. Kaya dyan, oh. Brother, hindi kumpleto ang house blessing kung wala ka. Inasanay kami na ikaw ang nagdadasal sa mga bahay na pinapagawa ni Kuya Bal. Marami ka pang magagawa, marami ka pang Meron namang, alam mo, pag nawala ang isang bagay, may ipapalit si Lord. Masigit pa sa... Hindi yun, brother. Ang ko lang, kailangan natin subukan. Kasi bata ka pa, marami ka pang magagawa. Alam mo, brother, may mission ka dito sa mundo. Marami ka pang pagdadasal, yung mga pinupuntahan mo sa PNP. Lagi ka nagpa-pray over sa kanila. Ay, very ba yun? Salamat naman, Rubilin, sumama ka. Pero, ang ko sa'yo, brother, ha? Huwag mo masamayin yung... Ha? Nandyan? Nandyan daw po si Kalingap Rob. Saglit. Nandito si brother Paas. Nandito pa si Kalingap Rob. Ano? Sa edge lang, wala mas Kalingap Rob. Sino na dyan? Si Edge daw. Kapapatay mo. Oo. Pasok na dito. Brother. Si Rubilin. Ano ko muna sa'yo dito. Magawa mo, baka may papagawa ka sa amin. Si Rubilin, willing yan nag-uugas yan, naglalaba. Yan po mga Kalingap, mga kabente. Si Edo po nagbablog po kay Brother Paas. Nandito din po sila Kenred. Kagaling lang po dito kanina ni Kuya Bal. Ang Team Kalingap po ay lagi po nakasuporta kay Brother Paas. Yun naman po pinapabayaan si Brother Paas. And although ginagawa naman po namin lahat ng maming makakaya kay Brother Paas, kaso nga po kailangan natin ng respeto din kung ano po yung decision po ni Brother Paas. Sikat po na pinili ko kanina na confine, so dadalawang isip pa po na admit sa doktor sa hospital sa sitwasyon po niya na yung katawan po niya bumibigay, halos namamayat na po siya. 3 araw po na hindi nakakain, halos tubig lang daw po ang iniinom. Ano man po baga ang lakas ng tubig, dapat nakakaano ng dextrose, naalagaan ng mga nurse pag nasa hospital. Po mga Kalingap, mga kabente, hindi ko po nakakumbisi si Brother Paas na magpa-admit sa hospital. Yan, respeto na lang po natin yung ano pong gusto niya. Hintayin muna daw po yung asawa po niya na nasa Manila, nasa conference. Nakaka po yung sitwasyon ni Brother Paas, parang ang lakas po ng fighting spirit niya, pero yung katawan po niya habang tumatagal po ay bumibigay, mas lalo po siyang pumapayat. Gawa po ng hindi po nakakain. Kapag hindi po na tayo nakakapagkain, talayan po talaga yung magiging resulta, papayat ng papayat. Ang pinaliwanag ko naman po kanina kay Brother Paas na mas mainam po sa ospital. Una-una, may maasikaso pong mga nurse, kada isang oras may nagro-robing na doktor, may nagche-check po ng kung ano pong vital sign niya, yung sitwasyon po niya. Tapos kahit di po siya magkain doon, basta po may swero,
Yun po yung malaking tulong po sa katawan niya na hindi po siya manghihina. Yan, sana po sa mga susunod yan, makumbinsi po nila Kuya Bal, nila Kalingap Rab na magpa-admit na po sa ospital, kasi sa tingin ko po ay kailangan po talagang magpa-admit kasi habang tumatagal mas lalo po siyang humihina. Kalaman ko din po na mapa-check up ulit sa Naga. Sabi ko nga kanina dumating na yung result ng biopsy. Yan, dumating na tumagal ng 1 buwan bago dumating. Nasa kanya na yung result. Ang kailangan na lang po kung ano po yung sitwasyon po niya. Mas nakakaawa po yung sitwasyon. Kung ako lang po yung may karapatan, sa pilitan ko po siyang sasakay sa sasakyan para i-admit po siya sa ospital. Kaso po ayaw po ni Brother Paas, kaya po wala po akong magagawa. Kailangan ko po respeto po kung ano po yung gusto niya. Ayan, sana po patuloy po ninyong pagdasal si Brother Paas na sana din po ipagdasal din po natin na sana po magbago po ang kanyang isipan, na sana po ay pumayag na siya na magpakumpay na sa doktor sa lalong madaling panahon. Napakahirap po yung sitwasyon, lalo na sa part po ng asawa, sa mga anak na nakita po nila yung padre de pamilya, yung kanilang tatay na nakakaranas po ng gano'n na sitwasyon, namamayat, nakita po na naghihirap. Yan, sila po yung unang-unang apektado. Ginawa naman din po ng Kalingap, nila Kuya Bal, nila Kalingap Rab yung kanilang magagawa para suportahan po yung pangangailangan ni Brother Paas. Grabe po yung pag-alala namin kay Brother Paas sa kalagayan niya. Tubig at energy lang po yung kanyang pangsuporta. Nahirapan po siyang lumunok at hindi po tinatanggap ng sikmura niya yung mga pagkain na kinakain, kaya sinusukalin po ni Brother Paas. Yung ganitong sitwasyon po na bang tumatagal ay manghihina talaga pag ganito, na walang suporta at sustansya na tanggap ng katawan. Sa lahat po ng mga sponsor ni Brother Paas, maraming salamat po sa suporta po ninyo, sa tulong po ninyo na binigay kay Brother Paas. Yan, sa mga viewers po na patuloy po na nanonood, maraming salamat po. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po, Mr. 25 Vlog. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat.